Muli po mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. At sa araw pong ito ay muli po tayo mag-share po ng salita po ng Panginoon. Bago po tayo magpatuloy ay manandali po tayong yumuko at manalangin po. Yes Lord, hallelujah. Lord, muli maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon Lord sa pribilehiyo Panginoon na muli Panginoon Lord makakapag-share Panginoon Lord ng iyong banal na salita Panginoon. Lord, dalangin ko po Panginoon sa mga oras na ito bago kami po Panginoon Lord magpatuloy na mag-aral na iyong banal na salita Panginoon Lord. Naririto po Panginoon kami, nagpapalinis Panginoon kami sa iyo, linisin mo ang aming puso, ang aming kaisipan Panginoon, upang sa ganun Panginoon ay lalo naming maunawaan Panginoon na yung banal na salita Panginoon o God. At kanilang po Panginoon, dalayan ko rin po Panginoon o God sa umagang ito Panginoon. Samahan kami ng banal na Espiritu Panginoon Lord sa amin lahat na gagawin. Ikaw po Panginoon mapapurihan, ikaw yung madakila Panginoon. Lord, gawin mo nga lang po Panginoon tuntungan ng iyong lingkod Panginoon sa umagang ito Panginoon. Ito po Panginoon, aming samudalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So muli po mga kapatid, ang ating pong i-share sa umagang ito ay matatagpuan po sa unang Juan chapter 3 verse 9 to 10 po. Ito po ha. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil sa Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikita kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So napakaliwanag po ng binasa natin, Ang sabi dun sa verse 9 po, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Totoo po yun. Kung tunay po tayong mga anak ng Diyos ay hindi po tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil po, ang sabi dun sa letter B po, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos, ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Amen po. Praise God. Tunay nga po mga kapatid, kung tayo po ay inari po tayo ng Panginoon na anak po ng Diyos, tinanggap po tayo at kumbaga makikita po natin na hindi po dapat magpatuloy ang isang anak ng Diyos sa pagkakasala. Kung tunay kang anak ng Diyos, hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala at kung tayo anak po ng Diyos, may takot tayo. May takot po tayo na magpatuloy tayo sa mga pagkakasala. Kaya nga po sabi nga po ng sa Romans do not conform to the pattern of this world but be transformed by renewing of your mind so that you be able to know kung ano yung kalooban ng Diyos po at dapat po kung tayo tunay na anak ng Diyos hindi na tayo nakikayon sa mundong ating ginagalawan at dapat po may takot po tayo na gumawa po ng pagkakasala sa harapan po ng Panginoon. Dahil dito dapat po kailangang may identity tayo bilang isang anak ng Diyos na talagang masasabi po na tayo maging ehemplo ng sanlibutan dahil ang sabi po ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin po talagang kumbaga lumalakad po tayo sa katwiran ng Panginoon. Yung katwiran ng Panginoon, yun po yung sinusundan natin. Kaya dapat po, kailangan maging maingat po tayo. At dapat po, kailangan po, laging yung pukol ng ating kaisipan sa day by day na buhay po natin, dapat sa Panginoong Jesucristo. Upang sa ganun po, ay kumbaga, ang gawa ni Satanas, ang tangka ni Satanas ay hindi po magkakabutas po sa atin. Huwag po nating hayaang magkabutas po si Satanas sa buhay po natin. Dahil po, tunay na tayo yung mga anak ng Diyos at ang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Napakaliwanag po yung binhing, kumbaga yung binhing mula sa Diyos at dahil ang Diyos ay ang Ama
hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Tunay nga po kung ang nananahan sa atin ang banal na espiritu. Tunay nga po na hindi tayo magpapatuloy sa pagkakasala. At naniniwala po ako, magkakaroon po tayo ng conviction, ano? Kumbaga, lagi pong may nagpapalaala sa atin na huwag tayong bumalik sa dating buhay natin, ano? Kung babalik po tayo sa dating buhay natin, nakakalungkot, ano? Kumbaga, napakahirap po magbalik po doon at tayo po, inari po tayo ng Panginoon na tunay na anak niya, no? Kung titingnan po natin at ang sabi po dito sa ang sabi po doon sa 10, dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino ang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So napakaliwanag po, ano? Sabi doon sa 10, dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng dyablo, no? Mga kapatid, ito lang po. Pwede bang maging anak tayo ng dyablo? Hindi naman po, ano? Hindi po tayo anak ng dyablo. Kung sabi doon, kung anak ka ng dyablo, ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kanyang kapatid at hindi anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung po tayo ay patuloy na kung patuloy po tayo na magpapatuloy sa pagkakasala, ibig sabihin po, angkan tayo ng dyablo at napakahirap pong tanggapin noon na mga kapatid, sa mga oras na ito, ano, baka maisip ninyo na tunay nga ba ako na anak ng Diyos o ang anak ko ng dyablo? Kung patuloy tayo nagkakamali at nagkakasala sa ginagawa natin pagkakasala at nandun pa tayo sa bandage ng kasalanan, ay talaga pong masasabi natin, angkan po tayo ng dyablo, mga kapatid. Kailangan po, yung dating buhay natin, talikuran na natin. Sabi ko nga po, kaya nga po ang sabi, ano, kung anong itinanim mo, aanihin mo. Yun po yun. So, napakahirap po. Kung po tayo magpapatuloy sa pagkakasala, ibig sabihin, nandun po tayo sa umbrella po ng dyablo. Hindi po doon sa umbrella ng Panginoon. So, balit, kung po tayo ay patuloy po doon, patuloy po tayo nagpapasakop sa Panginoon, naniniwala po ako na ang lahat po ng pakana po ng dyablo ay ating mapapagtagumpayan po, ano? At alam nyo, nakakalungkot din po, ano? Marami rin pong mga nakakilala po sa Panginoon, alam nila yung katotohanan, alam po nila yung dapat gawin, pero kumbaga po, hindi sila makaalis po doon sa bandage ng pagkakasala o pagkakamali. Bakit? Kasi masyado nilang ini-embrace at masyado nilang ini-enjoy yung pagkakasala sa mundong ito. Ano? Yun po yung katotohanan ng buhay. Dito po sa mundong ginagalawan natin, ini-enjoy pa po ng mga karamihan mga tao yung pagkakasala. At walang takot, walang haba silang gumagawa ng pagkakasala na hindi sila natatakot. So, darating po yung panahon, wag po nating hintayin, paluin po tayo ng Panginoon. Dahil po, pag pinalo po tayo ng Panginoon, ako po, ay talaga po naman nakakatakot po yung pagpalo po ng Diyos sa atin, ano? Kaya, mga kapatid, kumbaga, ang Panginoon po, niredeem tayo, ano? So, kailangan, sabi ko nga sa inyo, talikuran na po natin yung dating buhay natin. Huwag na po tayong magpasako po doon sa sinasabi kong sino mga anak ng dyablo. Kabilang ba tayo? Tanungin natin yung sarili natin kung kabilang po tayo doon sa anak ng dyablo, at nakakatakot po yung kabilang po tayo. Kailangan ma-release na po tayo doon, mga kapatid. Kaya sa mga panahong ito, ano, at mga panahong ito talaga pong rampant po yung pagsulong po sa dito sa sanlibutan ng mga kasalanan ginagawa ng mga tao, at nakikita po naman natin yan, hindi na po natin may pagkakaila, at nakikita po ng ating mga mata. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, magdesisyon ka, anak ka ba ng Diyos o anak ka ba ng dyablo?
Yun po lang yun. So, tahasang to, sabihin ko po sa inyo, kung tunay tayong anak ng Diyos, hindi po dapat magpatuloy sa pagkakasala. So, balit, kung tayo patuloy na nagkakasala, ibig sabihin, angkan po tayo ng dyablo. At mahirap tanggapin yun, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa bawat sa atin. Kilala ng Panginoon from head to foot ang ating sarili. Wala tayong maikukubi sa Panginoon. God is all-knowing God. Alam niya lahat ang ginagawa natin. Kaya sa mga oras nito kapatid, pagdesisyonan natin o pagdesisyonan mo kung nakikinig ka o nanonood ka sa mga oras na ito, pagdesisyonan mo yung buhay mo. Huwag nating sayangin yung buhay na binigay ng Panginoon. Huwag nating huwag nating gawing laro yung buhay natin na binigay ng Panginoon dito sa mundong ito. Kaya sa mga oras na ito, kapatid, kung nakikinig ka, nanonood ka sa video ito, desisyonan mo. Talikuran mo na yung dating buhay. At sa dating buhay na yan, wala kang kapatid na, wala kang magiging magandang buhay diyan kung nandiyan ka pa rin sa sanlibutan na bagay na patuloy ito po tayong gumagawa ng pagkakasala o pagkakamali sa harapan po ng Diyos. Ariin natin at angkinin natin na tunay tayong anak ng Diyos. Mga kapatid ko. Sa umagang ito, samahan niyo po akong manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, muli maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita. Tunay nga po, Panginoon, na napakaliwanag at malinaw, Panginoon, Lord. Dahil ang salita mo po, Panginoon, ang sabi mo sa iyong salita, Panginoon, sa Book of Hebrews, Panginoon, your word is living and active, sharper than to any edged sword, is penetrate even to the dividing soul, the spirit, joints and marrow, and the attitude of the heart. Tunay nga po, Panginoon, Lord, ang iyong salita, Panginoon, Lord, ay tumatago sa kaibuturan ng aming buto, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat sa pagtutulid mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, Lord, na lagi mo kaming pinapalalahanan, Panginoon, Lord, na kami po, Panginoon, Lord, ay sumunod sa iyong kalooban, Panginoon, O God. Lord, sa mga oras na ito, saan man sulok ng mundo, Panginoon, na nanonood, Panginoon, Lord, or nakikinig, Panginoon, Lord, ng mensaheng ito, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, Lord, na kapatid, sa mga oras na ito, desisyonan mo ang sarili mo. Ibigay mo ng buong buo sa Panginoon ang puso mo at buhay mo, kapatid, sa mga oras na ito. Dahil ang Panginoon lang ang makapagbibigay ng kalayaan sa iyo. Kung bandage ka man sa mga oras na ito na hindi ka makaalis doon sa bandage ng pagkakasala, dalangin ko po, Panginoon, Lord, na tulungan mo nga po, Panginoon, siya. Tulungan siya ng banal na Espiritu upang sa ganung, Panginoon, Lord, ay makaalis siya doon sa bandage, Panginoon, Lord, ng kahirapan na tani ka lang nakatali, Panginoon, sa kanya. Ay ikaw, Panginoon, Lord, ang tumulong, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, Lord, na dapat mo, Panginoong, abutin, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Thank you, Lord, that you always lagi mo kaming inire-remind, Panginoon, Lord, sa lahat ng bagay, Panginoon, Lord, na dapat, Panginoon, kami, Lord, ay umalis na po, Panginoon, sa aming dating buhay. Italikuran na namin yung dating buhay namin, Panginoon, Lord. Lord, tulungan mo kami. Hindi namin ito makakaya sa aming sariling kakayanan, sa aming sariling karunungan. But, Lord, I do believe, Lord, by the power of the Holy Spirit, Panginoon, Lord, ang lahat na ito ay mapapagtagumpayan namin, Panginoon, Lord. Kung kasama namin ang banal na Espiritu, Panginoon, at kung isusuko namin, Panginoon, sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon, Lord. Lord, sa umagang ito, Panginoon, Lord, dalahin ko po, Panginoon, Lord, na kung kayo man po ay nanonood o nakikinig ng video ito, sumandali po kayo sumunod sa aking maikling panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat. Lord, makasalanan ako. Narito po, Panginoon, ako humihingi sa iyo ng kapatawaran. Lord, maraming salamat sa kapatawaran ng aking kasalanan, Panginoon. At sa mga oras ito, Panginoon, Lord, hayag, Panginoon, yung buhay ko po, Panginoon, sa iyo. Patawarin niyo po, Panginoon, Lord, ako sa aking nagawang pagkakamali sa iyo. At sa mga oras, Panginoon, ito, Lord,
pinapapasok kita sa aking puso, Panginoon. At ikaw yung maging driver ng buhay ko, Panginoon, mula ngayon. Kaya, Panginoon Lord, maraming salamat, Panginoon Lord. Tunay nga po, Panginoon Lord, hindi namin magagawa ang lahat ng bagay na ito kung wala ka sa aming buhay, Panginoon O God. Lord, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon. Sa aklat ng buhay, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking kasalanan. At Lord, tinatanggap kita, inaari kita, Panginoon Lord, na ikaw, Panginoon Lord, ang maging kumpas ng buhay ko, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking kasalanan, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless us all and good morning po sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye po.